Dati kasi, nakita ko na yan, si at saka si Pao, somewhere in Cavite, Bacoor. And that time, sikat na sila, no? Idol ko na rin sila. So nakita ko sila, magpapapicture sana ako, kaya lang, dinudumog sila ng tao. Ako, wala ako kasing kahilig-hilig na, alam mo yung makipagsiksikan sa madaming tao, makipag-unahan, makipag-girian. So kahit idol na idol ko sila that time, hindi na ako nagpa-picture. So sabi ko na lang sa sarili ko, sa loob-loob ko, someday, makakapagpa-picture din ako sa inyo na hindi ko kailangan makipagtulakan. Yaks, wala kang mararating sa YouTube, style mong panggagaya, bulok. Tingnan natin kung talagang wala akong mararating sa YouTube. Bigyan mo ako ng 1 taon, bumalik ka dito sa channel ko. Papakita ko sa'yo kung ano yung sinasabi mong walang mararating. So yun po, what's up sa inyo? Mga paa. So 2 days ago is nagkaroon ng katuparan yung isa sa ating libu-libong pangarap na kung saan nakita na natin si Kong TV, ang idol ng bayan, na kung saan nakasama ko na sa isang frame yung dalawang iniidolo ko, yung dalawang tao na malaking inspirasyon, malaki ang ambag sa pagkatao ni Chairman, si Roger Ahar at si Kong TV. And that time, putang ina, ayoko magmura, pero putang ina. Yun yung isa sa mga precious moment ng buhay ko kasi namin, pinangarap ko lang dati yun. Kumbaga, sobrang kilig na kilig ako nung time na yun. Puta. Alam ko, sanay kayo sa vlog ko na madami akong palaging sinasabi. Sanay kayo sa vlog ko nang mag-isa lang ako. Buong vlog, ako lang yung nagsasalita na parang nagkukwentuhan lang tayo. Pero yung vlog ko na yun, puta, yun yung vlog ko lang. Wala akong nasabi kasi putik talaga men, as in yung reaction ko doon, as in sobrang genuine nung reaction ko na yun, na yung putang ng puso ko talagang ang bilis ng tibo. Fanboy literally, as in sobrang fanboy ako men nung time na yun. I was so happy na na-captured yung moment na yun kasi mga kabarangay, sa mga hindi nakakaalam is hindi ko ugali din na mag-vlog kagaya nung unang salta ko dito sa Norte, is hindi ako nag-vlog agad nung first time namin mag-meet ni Roger Ahar. As in yung talagang unang salpukan, hindi ko na-capture yung moment na yun kung ano yung itsura ko nun dahil hindi ako nagbablog that time. Dahil syempre nahihiya ako. At yun nga, hindi ko ugali kasi yung magpunta sa isang kagaya nun sa Payamanson tapos magbablog. Syempre nakakahiya din sa may bahay, diba? Kumbaga parang respeto, pero I am very lucky na meron akong mga kaibigan na gumawa nun for me dahil alam nila na hindi ko ugali yung gano'n. So, salamat kay Muning at yan kay Titus, kay Pao na kinapture nila yung one of the precious moment ng buhay ko. Kaya sobrang, as in, until now, tagina, hindi ko pa rin alam kung ano yung sasabihin ko para akong nagmukhang bata doon nung first time ko sila makita. Doon na-expect ko na magkikita kami dahil syempre, we're on the same group na. Pero iba pa rin talaga makaharap mo sila. Ano yun? Alam ko marami nakaka-relate sa akin dahil po tayo na sino ba namang hindi uma-idol sa isang Kong TV? Sino ba namang hindi uma-idol sa isang Pausi Pagat? Sino ba namang hindi umiidolo sa Team Payaman? Kaya I know, nagigets niyo yung sinasabi ko na puta, men, sobrang digit yung nangyari na yun. Kasi yun nga, kung matatandaan nyo, puta, a year ago, sinabi ko na to, 2016 is nakita ko na sila sa Bacoor, if I'm not mistaken. And that time, Kong Pao tandem na sila, no? Napapanood ko na sila and idol ko na sila. Tapos yun, ang dami nagpa-picture sa kanila. Eh ako hindi ko nga ugali kasi yung nakikipagsiksikan. I mean, kahit sino ka pa na, para lang makapagpa-picture. And then umalis na sila, so hindi ako nakapagpa-picture. And then that day, sabi ko sa sarili ko, darating yung araw na makakapagpa-picture din ako sa mga to nang hindi ko kailangan makipagsiksikan. I mean, man, picture lang yung hiniling ko. Pero po tayo na yung binigay sa akin isang buong vlog. At hindi lang yun, napunta ako dito sa grupo, naging kaibigan ko sila. I mean, yung ganong feeling na yung idol mo, naging kaibigan mo, nakasama mo sa grupo, sinali ka nila sa grupo. Can you fucking imagine that, man? A year ago, isa lang akong fanboy, literally. Pero ngayon,
Ito na sila sa harap ko, buta. Isa na ako sa Team Payaman. Diba? I mean, wala lang. Sobrang yung nararamdaman ko during that time. Until now, as in sobrang genuine. Promise. Hindi ko ma-explain yung gusto kong sabihin. Ang dami kong gustong sabihin na hindi ko nasabi dahil nilangon ako ng kilig, ng gulat. I was literally shocked nung mga panahon na yan. Nakakatawa lang kasi, di ba? A year ago, 2016, tangina ang drama nung buhay ko nung hindi ako nakapagpa-picture sa kanila. Pagsakay ko ng jeep, parang ang lungkot-lungkot ko na sayang, baka yun na yung last time na makikita ko sila. Hindi pa ako nakapagpa-picture. Sabi ko na lang, sige, sa susunod, promise, gagawa ako ng paraan para magkita uli kami. Kaya tinrabaho ko yun. Kumbaga, isa rin sa inspirasyon ko kung ba't ako nag-vlog. Buong Team Payaman talaga. Ayan, buong Team Payaman na para hindi magtampo si Boss Cake sa si Junjun. Si Kong kasi sa Asipaw, I mean, talagang hindi pa, wala pang Team Payaman, panahon nila. Nakakatawa kasi yung feeling ko that time na ang drama-drama ng buhay ko. Tapos ngayon, maalala ko yun, parang tatawanan ko na lang na kasi eto na eh. Kumbaga that time parang inotra ko lang na makikita ko sila na makakasama ko sila sa isang frame. It happens kasi tayo namin, inattract ko siya eh. And at the same time, hindi ko lang siya inattract. Kumbaga tinrabaho ko kung paano ko sila makikita. That's how law of attraction works. Hindi pwedeng i-attract mo lang yung isang bagay. Hindi pwedeng sasabihin mo lang na gusto ko silang makita, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Hindi pwedeng puro ka lang attract tapos nakahiga ka lang sa kama mo. You do something para, magkaroon ng katotohanan yung ina-attract mo. Kung talagang gusto mo yon, i-attract mo siya na gusto mo yon. Pero kailangan mong trabahuin. Diba? Kasi kung puro ka lang attract dyan sa Gedli, ang namin, hindi talaga uubra sa'yo yung law of attraction. Nasasabi ko to men, kasi ako, para akong naging living proof na law of attraction does exist, na meron talagang law of attraction. Kasi a year ago, pinangarap ko lang to. Kagaya nyo, mga oras na to, alam ko, sigurado ako sa inyo, may nangangarap sa inyo na makita sila, makita si Kong, makita si Pao, buong Team Payaman. May nangangarap sa inyo na gusto maging miyembro ng Team Payaman. Kumbaga, yan ako dati, as in, sobrang yan ako dati. Pero sa tulong ng law of attraction, sabay sinabayan ko ng gawa, men. Andito na ako ngayon. Hindi ako nagyayabang. Gusto ko lang patunayan sa inyo. Gusto ko lang ipagduldulan sa inyo na everything is possible. Yun yung tinatawag na pag gusto, may paraan. Di ba, men? Nakakatawa kasi, puta. Dal ko ngayon. Puta, nung karap ko si Kong. Kung nung karap ko silang lahat. Takina, men. Para ako naging batang chihuahua na. Hindi makapagsalita. Kaya sabi ko dahil na, kumbaga parang ginibap ko na yung time na yon na hindi na ako magsasalita. Sobrang i-embrace ko na lang yung moment. I-enjoy ko na lang yung moment na makasama sila. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng isa pang video para i-explain sa inyo kung ano yung naramdaman ko during that time. Actually, hindi ko na nga dapat ito ginagawa dahil kitang-kita nyo naman yung reaction ko ng mga panahon na yon. Paulit-ulit na nga lang ito sinasabi. Wala lang kasi talagang goosebumps, men. Goosebumps talaga, putang ina. Putang ina talaga. Ayoko magmura pero putang ina, men. Dintik yung feeling na yun. Na yun, masayang-masaya ako, men. Natupad yung isang pangarap ko na makita si Pao Sipagan, na makita si Kong TV, na mapagsama sila sa isang frame kasama ako. Sana din sa pangarap ko yung makatrabaho sila. And syempre, matanong yung importanteng tanong natin kay Kong. Abangan nyo, kailangan kasi natin maitanong kay Kong yun. Itatanong ko kasi yun, mga kabarangay, para sa akin at para sa inyo. Kaya kailangan maitanong natin yun. Hindi pwedeng hindi. So gagawa ako ng paraan para maitanong natin yun. Hindi ako papayag, men. Sabi ko sa inyo, pag may ginusto ko, kailangan makuha ko, kailangan magawa ko. And sa mga oras na to, lintik yung mga nangyari dito. Ngayong buwan, nagkita kami. Men, mga barangay, 100k subscribers na tayo. Ilalabas ko yung video sa susunod ng ating 100k subscribers special. So, wala lang, men. So, sinunod ko lang sa inyo. Gusto ko lang umupo dito sa Gedli, mag-share ng mga kung ano-anong bagay na pwede kong ikwento sa inyo. Itong mga nakaraang araw. Bukod pa doon tayo na 100k subscribers na tayo.
Mga kabarangay, kasi di ba sobrang solid. Pre, silver play button is waving. Hindi na pala siya waving. Silver play button is coming na. Bago ko ito tapusin, kabarangay, meron lang akong gustong iwan sa inyo, sa mga dati kong kabarangay at sa mga bagong salta dito sa aking barangay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung may pangarap kayo, gusto nyo maging ganito, gusto nyo maging ganyan, gusto nyo magkaroon ng ganito, gusto nyo magkaroon ng ganyan, gawan nyo ng paraan kung paano nyo yan makukuha. Huwag tayong mangarap lang ng mangarap ng mangarap. Maganda yung may pangarap, pero mas maganda kung ginagawa natin ng paraan kung paano natin masasakatuparan yung mga pangarap. Ako, dati lang din akong nangarap at marami pa akong pangarap na hindi pa na sasakatuparan, pero hindi ako tumitigil para matupad yung mga pangarap. Ang dami ko pang pangarap na hindi ko pa nagagawa at yun naman yung tatrabahuin ko. Magkaroon ng kotse, ng bahay, ng business, mga material na bagay. Gandang buhay para sa pamilya ko, para sa magiging future na family ko. As in, sobrang dami. Ngayon pa lang ina-attract ko na sila. Yung iba tinatrabaho ko na. Pangarap ka, trabahuin mo. At sigurado ako, hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa isang linggo, pero I am pretty sure, sigurado ako dito. Kapag yung pangarap mo, tinrabaho mo, makukuha at makukuha mo. Huwag mo lang sukuan. Kailangan pagkadagising mo sa umaga, lagi kang uwaw na uwaw, lagi kang laway na laway, makamit yung pangarap mo. Pag nangyari yun, yung pangarap mo yun. Pag natupad yung pangarap na yun, sana bumalik ka sa video na to at sabihin mo na, Chairman, totoo nga si Law of Attraction. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Dahil naman, may ipot pa. Naiputan pa ako, man. Swerte to. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga sumuporta mula 0 to 100k subscribers. Alam nyo na kung sino kayo at dun sa mga bagong dating. Welcome sa inyo. Expect more dito sa ating channel dahil marami tayong gagawin. At syempre yung tanong natin kay Kong TV. Itatanong natin yan, hindi ako papayag na hindi natin yan maitatanong kahit pigilan ako ng yun ni Boss King at ng buong team Payaman South. Abangan nyo. Gago!